Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay mga upuang pandangal sa mga piging at mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro at lahat kayo ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Sang magandang araw po sa inyong lahat. Hindi lahat ng marunong kayang magturo. Agree ba kayo doon? Hindi lahat ng marunong kayang magturo. Marunong ka magpiano pero hindi lahat kayang ituro ang pagpapiano, di ba? Hindi lahat ng marunong kayang magturo. Gaya ng hindi lahat ng kayang magturo, isinasabuhay ang tinuturo. Kaya nga, ang marunong magsabuhay ng turo, ang pinakamagaling na guro o tagapagturo. Ito ang nais ipakita ni Jesus sa kaniyang mga alagad at sa mga tao tungkol sa kinikilalang tagapagpaliwanag ng utos o mga guro ng kautusan, gaya ng mga pariseyo at eskriba. Ayon kay Jesus, nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri, ayaw nilang iangat. Hindi nila iginagalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Ano tawag natin sa mga taong ganon? Yung magaling lang magmando. Naintindihan niyo ba yon? Narinig niyo na ba yon? Yung magaling magmando, magaling magutos, magaling magturo, pero hindi naman
nakikita sa sariling gawa. Puro ngawa, walang gawa. Ang tawag ni Jesus sa mga taong ganon ay pakitang tao. Nagtuturo na hindi naman isinasabuhay ang tinuturo. Ang tawag ni Jesus, pakitang tao. Kaya nga, ang babala ni Jesus sa kanila, gawin ninyo ang tinuturo nila at sundin ang kanilang iniutos. Ngunit, huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Parang isang tao, ang galing magturo, magnegosyo, pero wala namang sariling negosyo. Ang galing magturo na huwag magbisyo, pero may bisyo. Ang galing magturo, pero hindi mo makita sa sariling buhay. Naalala ko yung kwento ng isang ina. Galit na galit isang araw dahil nabasag yung kanyang vase. Nabasag. At pinaamin niya ang kanyang mga anak. Pinagalitan at pinagsabihan ng mga anak. Sabi niya, ayaw niya sa lahat ay sinungaling. Ang pinakaayaw niya ay yung sinungaling. Biglang may kumatok sa kanilang pinto. May naniningil ng utang. Sabi ng nanay sa anak, sabihin mo wala ako. At saka umalis. Ilan sa atin yung ganyan? Ang galing magturo, pero hindi nakikita sa buhay. Tuwing linggo, pag kumakain kami, itong mga kachismisan ko dito, nagpapakwento ng aking buhay. Wala naman ako ibang maituro at maikwento, kundi yung buhay na nangyari sa akin noon. Di ba? O Ate Dang, di ba? Ang kinukwento ko, yung nangyari sa akin. Kasi, paano ko ikukwento ang isang bagay na hindi ko naman nagawa? Mahirap yun. Mahirap. Kaya tinuturo ko, yung nagawa ko. Kasi, yun ay pakiramdam ko, subok na. May patunay na posible. Ang hirap magturong mag-aral kung hindi ka nakapagtapos mag-aral. Ang hirap magturo na maging diretso kung baluktot ang buhay mo. Kaya nga, ang pangaral ni Propeta Isaías sa ating unang pagbasa, magpakabuti na kayo. Magbalik loob sa Diyos. Talikdan ang inyong masasamang gawain. Tumigil na kayo sa paggawa ng masama at pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pag-aralan ang paggawa ng mabuti. Hindi lang alamin. Marami sa atin, inaalam ang isang bagay. Pero hindi sapat ang alam mo. Dapat sinusubukan at ginagawa. Kaya nga, sa kolehiyo, kapag ikaw ay nag-aral, bago matapos, bago ka magtapos, anong meron? OJT. Ano yung OJT? On the job training. May practicum. Ano ibig sabihin? Tingnan nga natin kung yung pinag-aralan mo, kaya mong gawin. Hindi pwedeng alam mo lang mag-opera. Kailangan kaya mong mag-opera. Hindi pwedeng alam mo lang. Kailangan kaya mong gawin. Mga kapatid, ito ang paanyaya sa atin ng ating mga pagbasa ngayong panahon ng Kwaresma. Ang pagbabalik sa paggawa ng mabuti. Gawa ng mabuti. Ituro ang mabuti. Isabuhay ang mabuti. Kung minsan, tayo ay nagiging masama at sumusuway sa Diyos. Kaya ito na ang panahon para muling sumunod at matuto sa Diyos. Sabi nga ng Salmo Responsorio, ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Amen. Amen.